Dismayado si Lolo Rodrigo, lolo ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo, dahil hindi umano sila pinayagan na makapunta sa ginawang pagsalubong ng mga Olympian. Kwento ni Lolo Rodrigo ay nag-text umano sa papa ni Carlos at sinabihan na wag na lamang umano sila magtungo dahil ang Pangulong Bongbong Marcos sa tanging pili lamang na media ang pinayagan sa pagbabalik bansa ng mga Olympian upang mag-coverage. Pagbabahagi pa din ni Lolo Rodrigo, handa na daw sana siyang magpunta sa Villamor Air Base upang masilayan ang kanyang apo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakapunta. Wala namang binanggit kung sino ang nag-text di umano sa papa ni Carlos Yulo. Dapat nga sana masaya kaso nadismaya ko. Hindi kami pinayagang pumunta doon. Ang susundo lang daw si President tsaka mga piling-piling media. Kaya imbes na masaya, sana kaming lahat na dismaya kami dahil naka-ready na kami sa pagsalubong Naka-ready na kami. Nag-text daw sa papa niya na huwag na daw kaming sumama sa pagsalubong. Hindi ko rin alam kung sino pero si Kaloy ata Excited talaga dahil matagal na namin siyang hindi nakita. Yung mga kaibigan namin gumawa na ng mga banner, kung ano-ano pa yata yung mga ginawa nila. Saka nagprepara din sila ng pagkain para sa amin. Samantala, hindi man nakasalubong ang pamilya ni Carlos Yulo, lalong-lalo na ang ama nitong si Andrew Yulo na alam naman ng lahat kung gaano kasuportado ni Mr. Yulo ang kanyang anak sa larangan na napili nito. Gumawa naman ng paraan si Mr. Yulo upang masilayan niya si Carlos. Sa ginawang hero's welcome ay spotted si Mr. Yulo kasama ang hindi matukoy kung kamag-anak o kapitbahay nila Carlos ang makikita ng mga kasama ni Mr. Yulo na nag-effort ang mga ito upang mapansin lamang ni Carlos ang kanyang proud na ama. Sa pagitan ng printed banner, mababasa ang salitang Kaloy, dito papa mo. Kasunod nito, makikita na si Papa Yulo na nakangiti at gumawa pa ng heart shape sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang ama ni Carlos Yulo ang patunay na kahit anumang tampuhan ng pamilya ay basta may magbababalang ng pride ay magkakaayos at magkakayos din ang pamilya. Kung ating matatandaan, ang tanging hiling lang ni Papa Yulo ay ang magbalik lang ang love ng kanilang pamilya. Masaya na daw siya doon kahit wala ng pera. By the looks of it, the mom wears the pants in that family. Anong magagawa niya? Ipit yan sa gitna for sure. And what do we know aside from the fact that the mom is a gold digger? Tagamasid lang naman tayo lahat. But I personally don't see him as an enabler, but rather a father who doesn't have the last say in that family. Kahit galit na asawa at anak niyang babae kay Kaloy pre-Olympics, supported pa din siya. Nagko-comment kay Kaloy even saying go for gold. Paano kung yan lang talaga kapasidad niya? If he go against the wife na kasama niya sa isang bubong, what would the outcome be? Di mas messy. We cope and handle things differently. Things that work for you don't mean it will to others. Nakakalungkot lang na yung papa niya andon instead na sa tabi ni Carlos. Kahit papa na lang niya, wag na yung nanay niya at ate. As a father, I can really sympathize with him. Kahit ako, magiging supportive ako sa anak ko no matter what, basta sa ikabubuti niya. From what I heard, Kaloy didn't want his father and grandfather to be there last night. That's why his grandfather didn't push through. Please correct if I'm wrong. But yes, sakit nga. Even for his siblings na ina-idolize siya umpisa pa lang. Gusto kong maging katulad ni Kuya. Sakit. If you see interviews, parang soft-spoken talaga tatay niya and I think under siya. And the traditional gender roles in his family switch. The mother has a bigger voice and penchant for dramatics. So I don't really think he is 100% conforms to what his wife did. Just that he'd prefer the peace and stability of a non-warning family but also 100% supports his son.
Ang hirap kasi, kita naman natin na Kaloy acknowledges father multiple times since winning gold. Kaso, nung na-press con, biglang nagsabi yung tatay sa media ng something like, iyon na ang pera mo, basta nagkaayos ang pamilya. Ang hirap pala na madaming pera. Parang ang dating dinidiin pa si Kaloy na makipag-ayos publicly. Si Lolo nagpa-interview din kung bakit wala sila sa Malacanang. At saka aminin natin, kung kasama ni Kaloy tatay and lolo niya kagabi, magagalit na naman yung mga iba kasi wala yung nanay at ate. Parang paikot-ikot lang. If he does, if he doesn't. Basta, I hope Kaloy chooses to continue prioritizing in his peace of mind and forcing his boundaries. Unpopular opinion, pero sa ginawa niya na to, mas lalo lang nilang pinapalakas yung narrative na masamang anak si Kaloy. As parents, diba dapat ikaw una magpoprotekta sa anak mo? Lalo lang nila pinapaalala and pinapalabas na mabait sila and si Kaloy and lumalayo sa kanila. Ewan ko, ang paawa. This is Kaloy's moment. Sana binigay na lang nila sa kanya. If they want to celebrate with him, they can naman in private siguro. He recently changed his DP to an old family picture that includes Kaloy. The guy just really wants the peace back between every one of them. Hadlang lang talaga yung asawa niyang. Naawa din ako sa kanya since most likely nadala siya ng pamanipula ng asawa niya when he made his statements in their past interviews. It's very sad kasi it seems like that the mother is the wedge that drives their family apart. Masyadong mahal na mga anak at tatay yung nanay na toxic. Although okay naman si Kaloy, dad and the siblings, hindi naman may invite ni Kaloy ang family niya na hindi kasama mom niya. Ang lungkot lang, kasi if you remove mommy dearest sa equation, nagsiselebrate sana yung Yulo at San Jose family ngayon with Kaloy.